Isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo dumako sa pambungad na panalangin, hayaan niyo po munang basahin ko ang sinasabi sa aklat ng mga awit, chapter 150 verses 1 to 6. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas niya taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa, siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin, mga alpa at flauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya ay papurihan. Purihin si Yahweh, lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Muli, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Salamat sa panibagong buhay at sa kalakasan, Panginoon, na patuloy na pinaparanas mo po sa bawat isa sa amin. Salamat din po sa nakaraang sanglinggang nagdaan kung saan ang iyong biyaya, ang iyong pagkalinga, ang iyong protection, Panginoon, ay amin pong naranasan. Narito po kami, Panginoon, patunay na napakadakila mo sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi po sapat ang bawat salita na kaya naming sambitin at isipin, Panginoon, kung gaano ka napakabuti sa aming mga buhay. Kaya, Lord, sa sandaling ito, Panginoon, muli kaming nagpapasiyasat ng aming mga buhay sa iyo, ng aming puso, ng aming isip, maging sa lahat ng mga bagay na aming nagawa na hindi po naging karapat-dapat sa iyong panalaharapan. Humihingi po kami ng kapatawaran sa iyo, ng paglilinis mo po, Panginoon. Hayaan mo na sa sandaling ito, Lord, gawin mo pong karapat-dapat ang aming pong buhay sa iyong harapan, maging sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, ang aming pagsamba na amin pong iaalay sa iyo. Gawin mo po itong mabangong samyo diyan sa iyong trono sa langit, Panginoon. Lord, sa oras na ito, hinihiling po namin ang inyong pong pangunguna sa bawat isa, Panginoon, maging sa lahat ng tatayo dito sa harapan, sa lahat, kabuuan ng praise and worship team, Panginoon, sa pangunguna, sa amin pong pag-aawitan. Hayaan mo, Panginoon, na ikaw po ang aming maitaas sa umagang ito, ikaw po ang aming maparangalan, ikaw ang aming mabigyan ng ngiti, Panginoon, sa aming mga gagawin. Hayaan mo, Lord, na ang amin pong pagsambang ito, Panginoon, ay maging kaluguran sa iyong harapan. Maging sa umagang ito, hinihiling po namin ang inyong pong pangunguna sa inyong lingkod na maghahayag ng iyong mga salita. Ikaw po ang patuloy na mangusap. Ikaw po ang siyang makita sa kanya. At ang lahat ng mga salita na nais mong mahayag, Panginoon, sa umagang ito, ay siya lamang po na mailabas mula sa kanyang mga labi. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, maging sa lahat ng mga kamay na magkakaloob. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, at ang lahat ng ito, lahat ng sa kabuuan ng programang ito, Panginoon, patuloy na hinihingi namin ang inyong pong pangunguna. Nawa, Panginoon, ang inyong banal na presensya, ang pangunguna ng banal na Espiritu, Panginoon, ay siya pong aming maranasan sa umagang ito. Purihin ka po, ito po yung aming samod dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So magandang umaga po sa Balsayan. Napakainit ng last week. Ang init ng panahon. Pero syempre, mas mainit pa rin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? Ating palakpakan nga ating Panginoon. No? Tunay nga na this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Let's go for your hand. It's ready, of course, to sing praise to the Lord. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With your mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control of the flow. Let your favor pour out, Jesus. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it.
that overwhelms our soul. Cause we know our God is in control, overflow. Yan, pwede ba pa batingin natin yung ating mga katabi, kamayan. And declare that this is the day that the Lord has made. And I'm grateful. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. We are rejoicing. We'll rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. We'll rejoice and be glad. Amen. Thank Lord for the joy. Despite all the challenges, your joy, your grace is greater. Let's declare, leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new. We're counting off everything as day one. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today one more time, leave behind. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Clap your hands to the Lord. Believe that this is the day, Lord, that you have made. And we will continue to rejoice and be glad in it. Continue to clap your hands because we are a tribe of God. Sing. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All the treasures turn to ashes.
we continue to sing to the Lord, let's continue to declare that He is the unchanging God. He is the unshakable God. That's why we will raise our hallelujah to you. Because we are your trials, Lord God. Yes, Lord. As we continue to sing this song, I encourage everyone to have a prayer also in their hearts that God is unshakable. As far as the east is from the west, His righteousness is there. Every promise you have spoken will fall into its place. Nothing goes to waste in your presence. I feel each morning your mercy is revealed, favor like a shield. What you say you will do, all my trust is in you. You are so good, Lord. You are so good to me. You are a good God. You are a good God. You are faithful, Lord. Faithful you are to me. You are a good God. You are a good God. You will always be. You will always be. Yes, Lord. Through the fire, through the storm, never let my side. Forever I'll abide. Through the valley, through the shadow, you lead me with your light. Forever my life, what you say, you will do. All my trust is in you. You are so good. You are so good to me. You are a good God. You are a good God.
true, you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. Let's declare faithful then, faithful now, faithful always. For from you are all things, and true you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. And through every season, Lord, you give and take away, but by your grace we'll persevere. Yes, Lord. So we will trust you, knowing that you are in control. Lord, I know you are sovereign still. So faithful then, 'cause you're faithful now, faithful always. Cause you're faithful then, 'cause you're faithful now, faithful always. For from you are all things, and to you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. For from you are all things, and to you are all things. You're the Alpha and Omega, beginning and the end. All glory and honor, dominion and power belong to you. We worship you. All of our days, your name I praise. Rest of our lives we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. All of our days, keep your name I praise. Rest of our lives we surrender. We will remember your ways forever, always. We will glorify your name. Yours is the kingdom, all of the earth belongs to you. Wherever you send us, we will go.
to you. We worship you. Yes, Lord. You are righteous, Lord. You are faithful. You know, magulo ang nangyayari sa paligid namin ngayon, Lord. Magulo ang nangyayari sa gobyerno. Magulo ang nangyayari. Paiba-iba ng klima ang panahon. But I know, Lord, you are still in control. Because you are the unchanging God. You are the Alpha and Omega. All the dominion, all the power still belongs to you, Lord. As we continue to walk on this day, Lord God, we pray to give us the perseverance, Lord God, to pursue still, Lord, your righteousness. Because you are faithful, Lord God, sa aming mga buhay. You are faithful, Lord. And help us, Lord God. I know this is the day we will leave our past behind because you already gave us the new beginning, Lord God. That's why we will count every day as day one, Lord. Purihin ka, Panginoon, purihin ka. Maraming salamat, Lord God, for everything that you have done, Lord God. You have done great things, Lord. Kulang pa lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat namin sa lahat na nagawa mo, Lord God. And I know you are still in control, Lord God, even in our country, the Philippines, Lord. Well, in control, Panginoon, through our government. You are in control in our personal lives. And I know, Lord, like what you promised to Joshua in Deuteronomy 31 verse 8, 36 and 8, you will never leave nor forsake us, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, for everything that you have done. Thank you, Lord God, because you are good, Lord. Thank you, Lord God, because you are the unchanging, the unshakable God. Thank you, Lord God, because we are already secured in our future because you are the Alpha and Omega. Puri ka, Panginoon, puri ka. Ito na pulo na aming papuri. Ito na pulo na aming panalangin. Lahat ng papuri sa iyo lang, Panginoon. This is all we pray, Lord God. In the mighty name of Jesus. Amen. Let's clap our hands. Praise God. Purihin po ang Panginoon this morning. Tayo po ay nakakatipon upang ating patuloy na sambahin at luwalatiin ng Diyos. At the same time ay ating pong pagbulay-bulayan ng kanyang mga banal na salita ngayong umaga. So sa umaga pong ito, ating pong ihanda ang ating mga sarili, ang ating mga puso at isip sa pakikinig ng kanyang mga mensahe sa umaga pong ito. Tayo po isandaling dumulog, patuloy sa panalangin. Takin na naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga pong ito, Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan kami ng bukas na puso at isip upang tanggapin, Panginoon, ang iyong mga banal na salita. Ikaw po ang siyang aming napakinggan at mangusap sa aming lahat, Panginoon. At nawa ang iyong mga salita ay hindi lang tumimo sa aming mga puso, kundi siya rin, Panginoong, aming lakaran sa aming mga buhay. Salamat po, ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Yan. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating paksang tinatalakay mula po sa tema natin na ating pong sinimulan itong buwan na ito at ating pong pinag-uusapan yung mga qualities ng isang kagamit-gamit na lingkod ng Panginoon. Qualities of a usable servant of God. So this morning, ang ating pong tatalakayin ay yung paksang prioritizing God, being a man after God's own heart. No, yung ating pag-una o paglagay sa una ng ating buhay sa ating Panginoon. Mula po sa ating tekstong magbabatayan sa aklat ng unang Samuel, kabanatang 13, talatang 13 hanggang 15. Pwede niyo po akong sundan habang ating pong binabasa yung ating pong mga talata.
Sinabi sa kanya ni Samuel, malaking kasalanan niyang ginawa mo kung sinunod mo ang iniutos sa iyo ni Yahweh na iyong Diyos. Ang sambahayan mo sana ang maghahari sa buong Israel habang panahon. Ngunit dahil sa ginawa mo, hindi na matutuloy iyon. Si Yahweh ay pipili ng isang taong mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel sapagkat hindi mo sinunod ang mga utos niya sa iyo. Pagkasabi nito'y umalis si Samuel at nagpunta sa Gibeya sa lupain ng Benjamin. Tinipon ni Saul ang natira niyang mga tauhan at umabot sa 600. Yan. So, ang ating pong teksto ay meron pong kinalaman sa isa sa mga pinakakilalang talata sa Biblia na nagpapakilala kay David, no? Kay King David, no? Kay Haring David sa Bible. No? At sabi nga ng taguri sa kanya, David is a man after God's own heart. No? Yung tao o yung lalaki na malapit sa puso ng Diyos. So by history, makikita natin sa Biblia na may mga pagkakataon sa paghahari ng mga hari, no, sa lumang tipan, talagang nandoon yung tagumpay, nandoon din yung pagbagsak. At karamihan sa pagbagsak ay dahil po sa disobedience sa Diyos. At kasama doon yung ugat ng kasalanan. So maraming mga pagkakataon, ganun yung nangyayari. Napapalitan yung hari dahil sa mga bagay na nagawa o ginawa ng hari na kasalukuyan sa harapan ng Diyos. Ito po yung sitwasyon ngayon sa pagpili o paghanap ng Diyos kay David, na ang sabi ng ating pong paksang talata, yung pinakapaksang talata natin ay sabi, mula sa kanyang puso na maghahari sa Israel. Yan. So, ang isang interesting statement po ngayong umaga na bibigyan natin ng emphasis is that God is impressed by the one who seeks Him with everything they got. Ang Diyos po ay namamangha o nai-impress na humahanga sa mga taong naghahanap sa Kanya ng buong puso. No, nagagalak ang Diyos o kagalakan ng Diyos na maramdaman at makita yung isang tao na nagbibigay ng kanyang full effort, no, yung kanyang buong puso, buong buhay na hanapin siya sa kanya o sa kanyang sarili. That is why yung pagkilala sa isang tao na malapit sa puso ng Diyos ay napakahalaga. No, sabi nga po, di ba? A man after God's own heart. No, this is a statement every Christian should strive. Bakit? Dahil habang tayo po ay nagkakaroon ng isang buhay na karapat-dapat sa harapan ng Diyos, we become more like Christ. Ito yung ating ito yung ating target, ito yung ating goal, ito yung ating layunin. Na sa buhay natin, tayo po ay maging katulad ni Kristo. No? Maging kawangis o maging kamuka ni Kristo sa ating pong mga buhay. So kailangan yun yung disiplina. Kailangan doon ang disiplina. At yung bagay na ito, yung statement na ito ay isa sa mga bagay na magdadala sa atin patungo doon sa layuning iyon. So tingnan po natin ngayong umaga yung ilan sa mga mahalagang term na ating pong mapag-uusapan. Una is the word prioritize. No, yung word na prioritize sa Tagalog ay unahin. Ano bang ibig sabihin po nito? It ensures that your time, energy, and resources are focused on what matters most rather than getting bogged down by less urgent matters. Ang ibig sabihin daw po ng salitang prioritize o unahin o pag-una ay pagsiguro na yung ating oras, yung ating mga oras, yung ating enerhiya, yung lakas, lahat maging nung ating mga resources ay nakatuon sa Diyos, nakatuon sa ating Panginoon. Kahit na gaano pang karaming bagay yung humugot o humila sa ating pababa, no?
patungo doon sa mga bagay na hindi mahalaga sa buhay, inuuna natin ang Diyos sa lahat ng sandali, sa lahat ng panahon. So that is the meaning of the word prioritize na may kaugnayan po sa ating pinag-uusapan ngayong umaga. Okay, so mamaya titingnan po natin kung ano ba yung ibig sabihin niya sa buhay natin. Pangalawa is the word heart. Yan. So ito po yung salitang heart sa Biblia, no, na ang kanyang pinanggalingang salita sa Hebreo ay lev or levab. No, sa Hebrew word ay lev or levab. Sa Griego ay kardia. No, siguro dahil kardia yung kanyang original word, kaya dito kinuha yung mga medical term na cardio or cardiologist. Diba? Yung mga may kaugnayan sa puso. No, so, this is not merely an emotional organ. Ang heart, sa ating konteksto ay hindi nangangahulugan doon lamang sa emotional organ. No, yung pamantayan o pananaw ng tao na yung puso ay yung ating emosyon. No, what does the heart represent? It represents the absolute core of human existence. Ang pinapakilala ng puso o ng heart ay yung kabuuan ng ating pagkatao. No? The control center where your thoughts, your beliefs, your desires, your will, and conscience intersects. No? Ibig sabihin, doon sa ating mga puso o sa control center ng ating buhay, kung saan nandoon yung lahat ng ating mga pinaniniwalaan, iniisip, yung ating ninanais, yung ating kalooban, yung ating konsensya ay nag-i-intersect. Ibig sabihin, nagsasalubong o nagsasama-sama. No? So, the heart is the inner essence of who we are. Ang puso ang pinaka-esensya ng kung sino tayo. Ito yung nagdedetermine kung ano yung ating tunay na karakter o ginagawa. So, yun po yung kahulugan ng puso. Yan. So, bakit mahalaga yung word na prioritize? Bakit mahalaga yung word na heart sa ating pong pag-uusapan ngayong umaga? Kasi this morning, we will answer 2 questions. No? Ano yung mga tanong na yan? Una, no, yung tanong na paano magiging isang taong inuuna ang Diyos? Paano ba magiging isang tao na inuuna ang Diyos sa kanyang buhay? So, yun po yung unang tanong. Pangalawa, ano ba yung mga katangian ng tao na nais ng Diyos ang puso? Ano naman yung katangian ng isang tao na nais ng Diyos ang kanyang puso? So, yan po yung dalawang simpleng tanong na ating pong pag-uusapan ngayong umaga. Siguro po, we are very familiar sa talata pong ito, sa Matthew 6:33. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Yan. So, ang Diyos ang patuloy na mag-bless sa atin sa kanyang mga words no, ngayong umaga. So, this verse emphasize no, yung kahalagahan ng pag-una sa kingdom o sa kaharian ng Diyos, sa katwiran ng Diyos sa ating pong mga buhay. That is why makikita natin na may pangako na ang lahat ng bagay ay siyang magkakaloob o ay pagkakaloob sa atin. No? Ang Diyos ang bahala sa atin. Parang ganon. In a simplified word, unahin natin ang Diyos at siya ang bahala sa atin. No? Unahin natin ang Diyos at siya ang bahala sa atin. Pero sagutin muna natin yung tanong na ito, di ba? Yung unang tanong natin, paano magiging isang taong inuuna ang Diyos? No? Kasi yun yung encouragement ng Matthew 6:33, di ba? Unahin ng Diyos. Ngayon, paano ako magiging isang tao na inuuna ang Diyos sa aking buhay? No, meron pong ilang mga kasagutan. Una, by keeping a love for the Word of God. Ang isang taong inuuna ang Diyos sa kanyang buhay, he is keeping a love for the Word.
No? Mahal niya ang salita ng Diyos. Minamahal niya ang salita ng ating Panginoon. Kung pupuntahan po natin yung aklat ng mga awit, no? Ang sabi nila, it is essentially David's diary. Para daw itong diary ni David kasi majority ng sulat sa mga awit ay puro kay David. No? Ang aklat na ito, it gives great insight to internal thoughts and contemplations sa pagtugon doon sa pagkilala na ang Diyos is the Most High God. Ang pinaka makapangyarihan, pinakamataas na Diyos. Si David sa kanyang mga sulat, no, especially doon sa awit 119 na napakahaba, no, sabi doon ng ilang talata, he loved the law of the Lord. It is on my mind all day long, sa English version. No, sabi niya pa, I find great delight in the commandments of God. No, kung titingnan po natin, yung ilang pang mga talata doon, ang sabi doon, I tell the world about God's law, speaking out in public, unembarrassed, cherishing it all. Sa Tagalog po, yung verse 97, makikita natin doon, ang sabi niya, sabi ni David, O ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig araw-araw, sa maghapon ay siya kong iniisip. Mga kapatid, kapag ang isang bagay ay iniisip natin, ang ibig sabihin po niyan, mahalaga yun sa atin. Amen po ba? Di mo ba? No, mahalaga po sa atin yun. No? Kung halimbawa yan, it pertains to a person, kapag laging nasa isip mo yung taong yun, mahalaga yun sa'yo. Di mo ba? Tama ba, Jason? So, yung tao na laging nasa isip natin, mahalaga yun. Ibig sabihin, meron yung puwang sa isip natin. Halimbawa, iniisip mo lagi yung iyong pamilya. Importante yung iyong pamilya. Importante yun. Importante sila sa iyong buhay. Iniisip mo yung kanilang welfare, iniisip mo yung mga bagay na kailangan nila, yung may kaugnayan sa kanila. So yung paglagay o exist ng mga bagay na iyan sa ating mga isip ay pagpapakita ng ating pagpapahalaga. Si Haring David, no, si David, ang sabi niya, mahal niya ang salita ng Diyos. Mahal niya ang salita ng Panginoon. No? Kaya nga sabi niya, araw-araw sa maghapon ay ito ang aking iniisip. Araw-araw sa maghapon, ito ang aking iniisip. Meron pa kayang taong ganoon ngayon? Meron pa kayang Kristiyano na araw-araw inuunay niya at iniisip niya ang salita ng Diyos bago yung lahat ng bagay sa buhay? Amen po ba, mga kapatid? Yan, hinaan nyo lang ng konti. Amen. Diba? So, minsan, yun yung tanong sa ating lahat. No? Inuuna kaya natin at iniisip natin ang salita ng Diyos? No? Malalaman naman yan kung tayo po ay nagbubuklat ng Biblia, nagde-devotion, di ba? Nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. So, si David, no, he knew having a love for God's Word did few things. Alam niya na kapag mahal mo ang salita ng Diyos, meron itong ginagawa sa buhay mo. Ano ba yung ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay mo according to David? No, sabi, una, it protects him from sin. No, sa awit 119 verse 11, ang sabi po doon sa English version, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. No? Nilalagay ko yung iyong salita sa aking puso upang hindi ako magkasala sa iyo. No? Yun yung meaning niya sa Tagalog. No? Kapag nasa puso natin ang salita ng Diyos, hindi tayo magkakasala sa Kanya. Yun po yung sabi ni David. Yun yung sabi ng salita ng Panginoon. No? May protection tayo sa pagkakasala. Di ba? Remember Jesus, di ba? Nung time na siya ay tinitempt ni Satan, ano lagi yung kanyang panabla? No? Lagi niyang panabla yung Word of God. Nasusulat. Di ba? Kahit si Satan, ginamit niya rin yung Word of God eh. No? Pero siyempre, mas matalino
At ang Panginoong Hesus ay Diyos na tunay. Kaya hindi siya madadaig ng pandaraya ng kaaway. So lagi niyang kinukot ang salita ng Diyos. So ibig sabihin, sa ating pong mga praktikal na buhay, katulad din ng pananaw ni David, no, he knew that having a love for God's Word and can protect us from sin. Tayo po ay poprotektahan sa pagkakasala. Pangalawa, it will also restore him or restore us in hardship. Sabi doon sa verse 15 ng awit 119, "This is my comfort in my affliction, that your promise gives me life." Your promise gives me life. So, sabi niya, ang salita ng Diyos ay siyang nagbibigay sa akin ng kaaliwan sa aking mga pagkukulang, no, sa aking mga pagkakasala, maging sa aking mga suliranin sa buhay. No? Ito yung pangako na ibinibigay niya sa aking buhay. Di mo ba? So, ibig sabihin, yung pagkuha ng lakas ni David ay mula doon sa salita ng Diyos. Saan ho ba tayo kumukuha ng lakas, mga kapatid? No? Kumukuha ba tayo ng lakas sa vitamins? Di ba? Sa pagkain ba? Di ba? Siyempre, kailangan natin yan physically. Pero spiritually, saan tayo nakuha ng lakas? No, hindi po yan makukuha sa kahit anong bagay. Hindi po yan pwedeng makuha sa kahit anong mga bagay maliban sa salita ng Panginoon. So it restores him in hardship. No, kaya pagka dumating man yung mga afflictions, dumating man yung mga, sabi nga ay sufferings or trials sa buhay niya, ay kayang-kayang pagtagumpayan because of the Word of God. Kasi mahal niya ang salita ng Diyos. Mahal ba natin ang salita ng Diyos? Amen. Di ba? Dapat mahal natin ang salita ng Diyos. Kasi ito yung ating lakas sa pagharap sa mga suliranin ng buhay. No? It gives us comfort. No? And lastly, ang sabi doon, no, the Word of God gave great peace of mind. Sa verse 165, ang sabi, "Great peace have those who love your law. Nothing can make them stumble." No? It gave us, sabi, great peace, kapayapaan. Di ba? No, napakagulo ng mundo ngayon. Tingin ka lang sa balita, ang gulo-gulo ng balita, di ba? No, tingin ka lang sa Senado, napakagulo. Ilang linggo na nagkakagulo. Di ba? Ang hirap ng panoorin, ang hirap ng pakinggan. No, parang wala na tayong interest magbukas ng TV o ng lahat ng sources ng news dahil yun yung ating laging makikita at marinig at malalaman. No? Minsan o madalas, nagbibigay ito ng kaguluhan sa buhay o sa isip. Pero sabi nga dito, kapag mahal natin ang salita ng Diyos, it gives us great peace of mind. Yung kapayapaan ng puso, yung kapayapaan ng isip, ibinibigay ng salita ng Diyos. Even Jesus, sabi doon sa Matthew 4:4, "No, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos." So, even Jesus, he give emphasis doon sa halaga ng salita ng Diyos. Higit pa sa tinapay na nagbibigay ng buhay. Di ba? So physically, kailangan natin ng pagkain. No? Physically, kailangan natin ng tubig, ng inumin. Kailangan natin ng sources ng strength, ng nutrients sa buhay. Pero spiritually, alam natin ang pangunahin nating pagkain, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen? No? Yung salita po ng Diyos, yung Biblia, yung Word of God, at yung bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos, kung hindi po tayo magbabasa, kung hindi tayo mag-aaral, kung hindi tayo magbubulay at magpapahalaga sa salita ng Diyos, ano yung sustansya natin? Yung ba? Ano yung lakas natin? Ano yung ating kapayapaan? Paano tayo makakapunta doon sa layunin nating maging kawangis ni Kristo kung hindi natin pinapahalagahan at kung hindi natin mahal ang salita ng Diyos? As people who long to be men and women after God's own heart, kumusta po yung ating pag-ibig sa salita ng Diyos?
if you will give rate sa pag-ibig nyo o pag-ibig natin sa Word of God, 10 yung highest, ano kaya yung score natin? Ano kaya yung rate natin sa ating mga sarili? Do we hide God's Word in our heart? Nakatago ba sa ating mga puso ang salita ng Diyos na sa lahat ng mga pagkakataon kaya nating panghawakan, kaya nating sabihin, no? Sa pagsalubong sa iba't ibang karanasan sa buhay? Do we find it to be a source of comfort in times of trouble? Does it give us peace of mind? Ito ba'y nagbibigay sa atin ng kapayapaan ng isip, ng isipan? No? Nagbibigay sa atin ng kaaliwan sa panahon ng mga kahirapan sa buhay? No? Kasi kung hindi, di ba? Pakinggan natin yung Word of God. Sabi nga doon sa, di ba, sa mga awit, we have to delight in the law of the Lord. No, sa awit chapter 1 verse 2. No, we have to delight in the word of in the law of the Lord. No, kailangan nating sabi nga kasabikan, no, panabikan ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. So paano magiging isang taong inuuna ang Diyos? By keeping a love for the word of God. Pangalawa is by maintaining a love for prayer. Yan. So sino ba dito yung nagpe-pray? So siguro lahat tayo tataas ng kamay. Sino dito yung nagpe-prayer meeting? Yan. Konti na lang yung tataas ng kamay. Hindi na lahat. No, pero siyempre, sa isang church, isa sa mga sukatan ng pagpapahalaga sa panalangin ay yung ating pagdalo sa prayer meeting. Amen po ba, mga kapatid? Yan. No? So, importante po yung prayer, no, sa ating mga buhay. At ito yung backbone ng church. No? Hindi po din makakilos ng epektibo lahat, lalo na ng mga leaders natin, kung wala pong nagpe-pray. No? Kaya po, napakahalaga, lalo sa amin na ginagamit ng Panginoon sa paglilingkod, yung panalangin ng mga kapatid, yung panalangin ng church. No? So kung hindi tayo nagpapahalaga sa prayer, hindi ho tayo malapit sa Diyos. No? Parang ganun yung ibig sabihin if we want to be a man after God's own heart, we have to maintain a love for prayer. Hindi lang ho natin mahal ang salita ng Diyos, kailangan mahal din natin yung panahon nating makipag-usap sa Kanya. Si David po, being a man after God's own heart, he always loved communicating with God. Lagi niyang mahal na makipag-usap sa Diyos. Sabi doon sa verse 1 and 2 ng chapter 116, minamahal ko si Yahweh, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko at hibik. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kaya nga't habang buhay ko'y sa iyo lagi tatawag. O, tingnan niyo po yung paglalarawan ni David ng kanyang pananabik sa Diyos. No, sabi na lagi niyang dinirinig ang Panginoon. At dinirinig din siya ng Panginoon, no, sa kanyang mga dalangin at hibik. No? David's love for prayer was based upon the fact that God had answered him in the past and greatly blessed his life. Kung titignan natin yung verse 12 at verse 13. Mga kapatid, ano bang mga bagay na yung ginawa ng Diyos sa buhay natin? Siguro ang dami. Mahirap bilangin po yun isa-isa. No? Naramdaman na ba natin yung pagkilos ng Panginoon sa atin sa maraming pagkakataon? Alam ko po, naramdaman na po natin lahat yon. Kung paano gumagawa ang Diyos, kung paano kumikilos ang Diyos, at kung paano dumirinig ang Diyos ng panalangin o sa panalangin. Di ba? Maraming mga instances sa buhay natin, sa mga steps natin sa buhay natin, we always, sabi nga, give importance sa prayer. No, kaya nga, bago mo hakbangin yung isang bagay sa buhay mo, magpipray ka. No, kukuha ako ng aking course sa college, papag-pray ko kung ano yung aking pipiliing kurso. No, pag natapos ko na yung aking pagpili at mag-aaral na ako, papag-pray ko sa Panginoon yung kanyang provision sa aking pag-aaral. Pag-pray ko yung aking karunungan. Pag-pray ko yung pagsama ng Lord. Pag nakatapos tayo
ng matagumpay sa ating pag-aaral, pag-pray ko na yung aking magiging trabaho. No? At pagkatapos kong mag-pray ng trabaho, binigay ako ng Panginoon ng trabaho, no? Tapos na. Hindi na ako mag-church. Ay, minsan ganun di ba? Nag-e-end na doon. No? Natatapos na doon sa ganoong sitwasyon sa buhay natin. Pero tandaan po natin mga kapatid, if we are maintaining a love for prayer, kahit anong pagkakataon, kahit saang pagkakataon ng buhay, we always love to pray. We always love to talk to God. Kahit ano, kahit maganda na pagkakataon sa buhay natin, magandang pangyayari sa buhay natin, at kahit na pangit na pangyayari sa buhay natin, we need to love praying to God. We need to love communicating to God. Si Jesus, He was also a man of prayer. No? He was also a man of prayer. Bakit? Kasi doon sa ilang mga pagkakataon sa buhay niya, lalo na doon sa kanyang last days, no, sa mundo, he point out, no, he made a point, or he made it a point na he can have a time to pray privately. No, sa panahon ng trials na kanyang haharapin na yung kamatayan. No, ano ba yung mga bagay na huling sambit ni Jesus, no? Doon sa verse 34 ng chapter 23 ng Luke, ang sabi doon, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. No? So, tinan niyo po yan yung pagkakataon na yan, yung pagkakataon ng parang sabihin na natin ultimate na pagsubok ng buhay niya. Hinaharap niya na yung kamatayan, pero ang prayer niya, no? Ang prayer niya, patawarin yung mga taong yun na nagkasala sa kanya. No? Another word, doon sa verse 46, ang sabi doon, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagkakatiwala ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hininga. No? Nalagot ang kanyang hininga. So bago nalagot yung kanyang hininga, ano yung kanyang ginawa? Ano yung kanyang huling ginawa? Nag-pray. Nag-pray. Di ba? Masarap po yung ganun. No? Ibig sabihin, hindi naman masarap yung malagutan ng hininga. Hindi po yun, ang masarap na maramdaman at makita, bago ka dumating doon sa puntong yun, kinakausap mo pa rin ng Diyos. Di ba? Amen po ba mga kapatid? Kinakausap pa rin natin ng Diyos. No? Mahirap po mamatay na may ginagawa kang hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Di ba? Mahirap na mamatay na hindi ka nakikipag-usap sa Panginoon. Pero dito pinapakita sa atin na napakahalaga ng pag-ibig sa ating pakikipag-usap sa Diyos. Yung pag-ibig natin sa panalangin. No? Yung mga disipulo, nakita nila yun sa buhay ng ating Panginoon. No? At yung disiplina na meron sa pagpapahalaga sa Word of God, kailangan ka-partner niyan yung disiplina sa ating personal na panalangin. Magkakambal yung dalawa. Hindi pwedeng nagbabasa ka ng Bible o nag-aaral ka ng salita ng Diyos, nagbubulay ka ng salita ng Diyos, pero hindi ka nagpe-pray. Diba? Magka-partner silang dalawa. No? So ang tanong sa atin, have we found prayer as a source of peace that surpasses all understanding? No? Nararamdaman ba natin, nakikita ba natin na yung prayer o yung panalangin ay siyang pinanggagalingan ng kapayapaan natin na higit pa doon sa ating nalalaman? No? Nararamdaman ba natin na yung prayer o yung panalangin ay pinanggagalingan ng kapayapaang hindi natin kayang isipin sa buhay? No? Kapayapaang kamangha-mangha. Marami pong mga pagkakataon, di ba? Yun yung ating nararamdaman. Kasi nakikita natin, no, kadalasan mas higit sa mga bagay na inaasahan yung ginagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya talagang kailangan natin magpahalaga sa panalangin. So ang tanong sa atin, do we pray without ceasing? No, tayo ba'y walang patid sa ating tawag sa Diyos sa pananalangin? No? Kaya nga sabi doon sa Psalm 32 verse 6 to 7, therefore let all the godly pray to you,
while there is still time, that they may not drown in the flood waters of judgment. For you are my hiding place. You protect me from trouble. You surround me with songs of victory. Psalms 32, verse 6 to 7. No? Tayo po ay talagang magpahalaga sa panalangin. Pangatlo, paano tayo magiging, sabi nga, a man after God's own heart is by possessing a love for praise. Yan. Mahal ba natin ang magpuri sa Panginoon? Mahal ba natin ang magbigay ng halaga sa pagpupuri sa Panginoon? No, after nung ating time sa Word of God, after nung ating time sa pakikipag-usap sa Panginoon, no, kasama din sa ating dapat gawin ay yung pagpupuri sa Kanya. No, si David po, ang dami niyang mga pagkakataon na ang kanyang panlaban o yung kanyang bala against sa mga bagay ng sanlibutan ay yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. Kumbaga, pag may mga problema, kinakantahan niya yun ng papuri sa Diyos. Yan. Ganun ba yung ginagawa natin, mga kapatid? Diba? Kapag tayo ba ay humaharap sa mga iba't ibang mga karanasan sa buhay, lalo na ng mga pagsubok, no? Umaawit ba tayo ng awit ng pagpupuri sa Panginoon? O nagpupuri ba tayo sa Panginoon? No? Kesa mag-alala, kesa magreklamo, no? Kesa manghina, ang dapat nating gawin, we have to possess a love of praise or a love for praise. Mahalin natin ang magpuri sa Panginoon. Sabi doon sa verse 33 ng awit 104, aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan, siya'y aking pupurihin habang ako'y nabubuhay. Sabi po ni David, di ba? Habang nabubuhay siya, pupurihin niya, aawitan niya ang Panginoon. Kahit wala po sa tono. Kasi hindi naman mahalaga sa Diyos yun eh. Yung puso, yun dapat yung itono. No? Hindi importante yung tono ng ating mga boses. Kung may tono yung boses mo, pero yung puso mo naman hindi nakatono sa Diyos, wala ka rin tono. Sintonado ka rin sa Panginoon. Ang importante, yung tono ng ating mga puso. Kumusta po ba yan? Yan po ba ay nasa tono o sintonado? Kailangan po siguruhin natin na yung puso natin sa pagpupuri sa Panginoon ay nasa tono. We love praising God. No? We possess a love for praise na yun dapat yung ating ginagawa. Si Jesus po, no, He loved the Word, He loved prayer, and He also loved singing praises to God. Meron daw pong account sa Bible in Matthew chapter 26 verse 33, kasama ng kanyang mga disipulo, Jesus and His disciples singing praise to God the week before His crucifixion. No, bago siya ipako sa krus. No, kung ating i-evaluate yung ating pag-i-spend ng time sa Word of God, sa panalangin, kailangan makita rin natin na lingunin o mahalagang lingunin kung ano ba yung ating ginagawa in praising God, in praising the Lord. Hindi lang naman yan sa pag-awit, no? Pero yung pag-awit kasi yun yung isa sa mga basic things na pwedeng gawin sa pagpupuri sa Panginoon. No, when we sing, do we delight in singing praises to God? No, yan ba'y galing sa ating mga puso kapag tayo'y umaawit? Talaga bang nagsasabik tayo, nananabik tayo na maranasan yung presensya ng Panginoon sa ating pong mga buhay at talagang yung bagay na lumalabas sa ating mga bibig ay galing sa ating mga puso, no? Na kahit na wala sa tono, kung yan ay galing sa puso, tatanggapin at kikilalanin niya ng ating Panginoon. Do we take time to praise God after time in the Word and prayer? No, meron ba tayong time sa pagpupuri sa Panginoon bukod sa ating panahon sa salita niya at sa ating panalangin? At panghuli, by holding a hatred for every false way. Hindi po sa lahat ng pagkakataon
yung pagkakaroon ng hatred ay masama. Yan. Sa point na to, ha? Why? Kasi yung kamuhian, yung mga gawa ng kaaway, yung mga maling gawa na laban sa Panginoon, ito yung bagay na magdadala sa atin sa paglapit sa kanyang puso. Singing the praises of God after time in prayer and in the Word will produce a hatred of every false way. Ano po bang sabi sa Word of God? No, tingnan po natin yung sinasabi diyan sa Awit 101 verse 6 to 7. Yan, pakibasa po ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Ayan, makita natin dyan na even David, he hated every false way. Di ba? Kung pupuntahan natin yung ating, o yung chapter 119, no, verse 104, yun yung pinapakita niya. Why? Because false way or ways went against God's guideline for His creation. No? Yung mga maling gawa o yung kasalanan, ito po ay against sa guideline ng Diyos, no? Ito po ay hindi tama sa harapan ng Panginoon, no? And what it did to daily activities ng isang Kristiyano is nililihis tayo o nilalayo tayo sa dapat nating tahakin bilang kanyang mga anak. Ang isang tao na nagnanais mapalapit sa Diyos, no? Sabi nga at nagnanais maging isang taong malapit sa puso ng Diyos ay isang taong galit at kinamumuhian ang kasalanan. Galit at kinamumuhian ang kasalanan. Remember Jesus one time sa New Testament, Jesus hated false ways and teachings that it went against God's wills and ways. No? May isang time sa buhay o sa pagkakataon ng buhay ni Jesus na pinakita niya yan, nagalit siya doon sa mga money changers, no, sa templo, di ba? And Jesus also repeatedly rebuked yung mga hypocrites, yung hypocrisy ng mga Pariseyo, ng mga Saduseyo, ng mga skriba, ng mga teacher ng law. Ang sabi niya, kayo pa naman yung mga leaders ng templo, ng mga sinagoga, pero kayo yung mga number one na hindi ginagawa yung tama na tinuturo ninyo. No? Even Jesus, He hated false ways. Ang tanong sa ating mga kapatid, what is our attitude regarding false ways and teachings? Tayo ba ay madaling mag-compromise ng ating mga biblikal na pinangahawakan, biblikal na katotohanan na ating pinangahawakan para doon sa tinatawag na mga temporary satisfactions na ino-offer ng sanlibutan. Di ba? Masarap kasi yung offer ng mundo eh. No? Yung mga offer na yan ay kinakagat natin at sinasakripisyo natin yung ating pagiging Kristiyano. No? Tandaan po natin mga kapatid, kahit tayo ay mga human, sabi nga ng mga tao, no, nakakasala daw at marupok, we have to be strong. At kailangan nating mahalin ang Diyos sa ating mga buhay. And we have to hold a hatred for every false way. Dapat nating kamuhian ang mga maling gawa. Dapat nating kamuhian ang kasalanan. No? We can still love the sinner while hating the sin. Amen? Amen po ba? No? Kasi pag hindi natin love yung mga sinner, hindi po natin sila maiila sa Panginoon. We have to love them. Diba? We have to love those people surrounding us. Kailangan iparamdam natin yung pag-ibig ng Diyos sa kanila. At
hindi sa kanilang kamalian, hindi sa kanilang kasalanan, kundi sa kanila na makasalanan. Dahil tayo ay makasalanan din sa harapan ng Diyos. No? Ano nga ba yung katangian ng taong nais ng Diyos ang puso? No? Ano yung katangian ng nais ng Diyos ang puso? Ito po yung ilan. Sabi, una, mabilis, magsisi, at nagpapakumbaba. Tulad po ni Haring David, hindi perpekto yung taong ito. Pero kapag nagkakamali sila, hindi sila nagdadahilan, kundi mabilis silang lumuluhod, humihingi ng tawad at nagbabago. Yun po yung una. Kailangan mabilis magsisi at magpakumbaba. Pangalawa, masunurin kahit mahirap. No? Masunurin kahit mahirap. Yung kanilang pagsunod ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. No? Hindi mahirap na mahirap tsaka mayaman. Hindi. Mahirap. Ibig sabihin, mahirap gawin. Susunod ka kahit mahirap gawin. Kung ano yung gusto ng Diyos, yun din ang kanilang ninanais. No? Sinasakripisyo nila, kinakalimutan nila yung kanilang sariling gusto dahil mayroong gusto ang Diyos sa buhay nila. Pangatlo, inuuna ang kanyang kaharian. Sila ay mga taong naghahanap muna sa patnubay ng Diyos bago gumawa ng mga desisyon sa buhay o sa pamilya o sa karera sa buhay. Kailangang unahin ang kaharian ng Diyos. Ganun po ba tayo mga kapatid? Hinihingi natin yung guidance ng Panginoon sa lahat ng bagay sa buhay natin. No, kailangang unahin natin ang kaharian ng Diyos. Unahin natin ang Diyos bago pa ang lahat. Pang-apat, may malasakit sa kapwa. Mahal nila ang mga taong mahal ng Diyos. Nakikita nila ang iba gamit ang mga mata ng pagmamahal at habag. No, kasi ang Diyos wala namang pinipili eh. Di ho ba? No, hindi siya namimili kung sino yung kanyang mamahalin. Kahit hindi maganda yung ugali, kahit hindi maayos yung buhay, kahit sakit ng lipunan, mahal sila ng Diyos. At gusto ng Panginoon sa isang puso na sabi nga, nais mapalapit sa Diyos, ay mayroon ding ganoong pagtingin. May malasakit sa kanyang kapwa. No? May malasakit, may pagmamahal sa kanyang kapwa. Nakikita nila yung iba gamit ang mata ng pagmamahal ng Diyos. Minsan parang mahigpit pa tayo sa Diyos. Di ba? Sa pagtingin sa ating kapwa. No, parang wala nang pag-asa yung mga tao sa paligid natin na magbago. Wala nang pag-asa yung mga tao na mag-iba ng buhay. Minsan yun yung question eh. Di ba? Halimbawa, yung appearance ng isang tao parang napaka-dumi ng kanyang buhay. Meron pa kaya siyang chance na mawalapit sa Panginoon at baguhin ng Panginoon? Meron, di ba? Pero minsan o madalas sa pananaw ng tao, parang wala na. Pero ang sabi dito, we have to look at them gamit ang mata ng pagmamahal ng Diyos. At panghuli, mayroong malalim na pananalig. Ang isang katangian ng taong nais ng Diyos ang puso ay mayroong malalim na faith. Sa halip na mag-alala, nagtitiwala sila sa plano at timing ng Diyos kahit na sila ay dumaranas ng matinding pagsubok. No? Nagtitiwala sa plano. Nagtitiwala sa timing ng Panginoon. No? Kahit dumadanas ng matinding pagsubok. Mahirap po naman yung pagsubok talaga. No? Kapag nandun ka, maiinip ka, mahihirapan ka. May panahon ka rin para somehow magreklamo sa Diyos, na magsabi ng iyong mga hinanakit, yung iyong mga nararamdaman, pero laging may plano at laging may timing ang Diyos sa atin. Amen po ba, mga kapatid? Ang gusto ng Panginoon, ang nais ng Panginoon sa tao na nais na mapalapit sa Kanya at yung puso ay maging maayos, meron siyang malalim na pananampalataya. So si David, kung babalikan natin, habang siya'y nag-i-struggle sa kasalanan, while struggling with sin, was one that did God's will. According to Book of Acts, kahit na siya ay
nag-struggle sa pagkakasala, nahihirapan siya, no? Dahil parang nagtatalo yung kanyang kasalanan, maging yung kanyang love sa Panginoon. He was one that did God's will. Pinili niya yung kalooban ng Panginoon. Pinili niya yung kalooban ng Diyos. No? Can we say that? Pwede ba natin sabihin yun? A man or a woman after God's own heart, no? After acceptance of the gospel, strives for these attributes. Nagsusumikap para sa mga katangian na ito. Ang isang taong malapit ang Diyos, malapit ang puso sa Diyos o malapit sa puso ng Diyos ay isang taong nagsisikap na yung mga bagay na ating nakita kanina, yung mga bagay na ating napag-usapan kanina, no? Yung pagkakaroon, sabi nga ng pag-ibig sa salita ng Panginoon, yung pagkakaroon ng pag-ibig sa panalangin, yung pagkakaroon ng pag-ibig sa pagpupuri, yung pagkamuhi sa kasalanan o sa mga maling gawa ay nasa puso ng isang tao nagsusumikap para lalong mapalapit sa Panginoon. Discipline yourself in these things. Prioritize God. Unahin ang Panginoon. Unahin ang Diyos. And see how you'll become a man or a woman after God's own heart. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Kinikilala, Panginoon, ang iyong kabutihan, ang iyong kahabagan sa buhay ng bawat isa. At nagnanais, Panginoon, na maging isang tao na malapit sa iyo, lalong mapalapit sa iyo, Panginoon, sa iyong puso. At nawa, Panginoon, yung mga bagay na aming napag-usapan, narinig ngayong umaga, buhat po sa iyong mga salita ay siyang manatili sa aming mga puso. At siya nawa itong aming ipamuhay sa pang-araw-araw namin. Salamat po, dakilang Ama. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen.